Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Huwag po tayong magtipid, sa magandang mensahe na ating pong napapakinggan araw-araw mula kay Brad Jeff Elis Cupides. Brad, good morning. Yes, Brad, Ted, tipirin na ang lahat, wag lang ang salita ng Diyos. Good morning. Salamat ng marami. Sabi ng aking kaibigan na motorista nga, naghihintay na lang daw siya ng ngayon. Ng gasolinang nakasashay. Oo. Yun lang, Pero- parang wala Malabo yun. Parang Oo. delikado yun. Oo. Pero napansin nyo ba, kumonti yung mga sasakyan sa kalsada? Yun talagang mga hindi importante yung pupuntahan, hindi na lumalabas. Di ba, Pastor? Kahapon nagulat ako sa Marcos Highway, wala masyadong traffic. Kamusta dyan sa inyo, Pastor? Naglalakad na lang lahat ng tao dito. Yung pala, kaya pala. Oo, kaya pala wala nang sasakyan. Totoo ka dyan. Kung malapit lang din naman, Lakad na lang. Kung mga 1 kilometro lang, lakarin mo na lang. Tama na, exercise ka pa. Ikaw, gawin mo yan, ha? Ginawa ko yan. Oo, di ba, Pastor? Wag lang mainit Mainit kasi ngayon Mga bandang hapon. Pero ito na. Sige, Brad, go ahead. Sige. Tuloy na po natin. Magandang umaga po yung ating talakayan sa salita ng Diyos. Talking about mainit. Nakapag-swimming na po ba kayo sa beach? Of course, most of you, no? Alam niyo po yung feeling na nagsuswimming ka, pero nakatayo ka lang, malakas ang alon, nasa same spot ka, pero after few minutes, napansin mo, parang ang layo ko na rin sa original spot ko na nakatayo ako, no? Ang ibig sabihin po, nag-drift ka without you knowing it. Hindi mo napansin, pero napalayo ka na. Alam niyo po, ganun din po sa spiritual walk natin. Wala naman pong pagising sang araw. Alam mo, ayoko na sa Diyos. Ayoko nang gawin yung mga katuruan ng Diyos. Gusto ko maging makasalanan. Gusto ko magnakaw ng kaba ng bayan. Wala naman pong ganon na pagising mo, all of a sudden, ayaw mo na lang sa Diyos. Kaya po, meron po akong isang magandang verse para sa inyo sa Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso. Alam niyo po itong spiritual drift na tinatawag, hindi mo naman to sinadya o hindi mo naman to minsan na gustong mangyari. Pero it happens. Number one, when we neglect small discipline, yung mga spiritual discipline natin. Kaya sabi po dito sa verse, it's an invitation, lumapit kayo sa akin. Kasi po yung small neglect, yung pong unti-unti mo nang pinabayaan yung prayer life mo. Hindi ka na nagdadasal. Pagka na nagigipit, kaya ka magdadasal. Pagka pinabayaan mo na yung Bible reading mo, yung pag-consume mo ng salita ng Diyos, tapos puro TikTok at kung ano-ano mga social media, kinukonsume mo ng mga content na malayo sa Diyos. Pangatlo, wala ka ng fellowship with other people of faith. At pang-apat, hindi ka na nagsisimba. Alam niyo, hindi agad to halata, but over time, marirealize mo, parang ang layo ko na pala sa Diyos. Hindi na pala ako nagdadasal. Pangalawa po, yung spiritual drift happens pag yung comfort replaces commitment. Minsan hindi naman rebellion na ayoko na sa iyo, Lord. Hindi, minsan sobrang naging komportable yung buhay natin. Nandiyan, magne-Netflix, binge-watch ka, 4 na series, isang upuan lang, magdamag. Or minsan, kaka-travel natin. Tapos para i-sustain yung lifestyle na ganon, kayod sa trabaho, kayod sa negosyo, wala nang time magsimba, walang time magbasa at magdasal. So, alam niyo po, si God slowly naging becomes optional. Okay, madalang na tayo magsimba, madalang tayo magdasal. Before you respond to conviction, magugulat ka, bakit gano'n na wala na yung commitment ko? At pangatlo, as I end po, yung spiritual drift can be reversed. Paano? Balik tayo sa Diyos. Ang sabi po dun sa sa verse na sinabi natin sa James, draw near to God and He will draw near to you. Alam niyo po, yung kwento ng prodigal son, lumayo siya sa father, nagpakasasa sa kasalanan, pero again, ang ending naman po lagi ng kasalanan ay death, for the wages of sin is death. Namatay lahat ng saya niya, namatay ang peace niya, namatay ang relasyon niya. Ang ginawa po niya, tumalikod siya sa kasalanan, bumalik sa Diyos. Alam niyo po, naghihintay, katulad ng prodigal son, a loving arms ng father. Wala pong records of wrong na halukayin. Ba't ka bumabalik? Ang sama mo dati, di ba? No, the Father was always waiting sa atin. Lagi po siyang nakaakap, naghihintay ng yakap ng ating pagbabalik. Kaya again, gusto ko lang po kayo encourage. Maaring tayo punong-puno ng takot sa mga nangyayari sa bansa at sa nangyayari sa buong mundo. Maaring tayo tuloy punong-puno na tayo ng anxiety, depression na yung iba.
Alam niyo po, palitan natin ng pananampalataya. Because God did not give us a spirit of fear, but a spirit of faith, love, okay, sound mind. So, as I end, ano yung mga small habits na nagkokos sa atin para mag-drift palayo sa Diyos? Am I closer to God today? Okay? Compared to yesterday. Araw-araw po kasi natin tinatrabaho yan. At ano po yung mga step na pwede natin gawin to reconnect to God? Ito pong daily bread devotion natin is just one of the ways para ma-reconnect tayo kay God. Pero again, meron po tayong personal decision to read the Word, to pray, and to fellowship with other people of faith. Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mabuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Tayo manalangin, Panginoon, seemingly imposible po ito, Lord, yung makasalanan, mabuhay ng malinis, yung mga double-minded, linisin ang puso. Pero Lord, ang key dito is mapalapit sa iyo. Lord, yung consistency ng presensya mo sa buhay namin, yun Lord magdudulot sa amin para lumayo sa kasalanan. Lord, proximity sa inyo ang pinakamalaking key upang kami ay malayo sa mga kasalanan. So Lord, tulungan mo kami Lord. Gusto man namin magbago minsan, laging may relapse yung addiction. Bakit? Kasi Lord, wala yung presensya mo sa equation. Tulungan mo kami Lord na maging malapit sa iyo upang malayo kami sa mga bagay na makakagdulot ng kasamaan sa amin. Salamat Lord sa mga taong nagpipilit at talaga nagsusumikap mapalapit sa iyo sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, Panginoon, muli kaming lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin para sa pagkinig po sa isa pang aral mula kay Brad Jeff. We pray inyo po siyang laging aalagaan sa kanya pong pagmimisyon sa aming pong programa. At sa mga panahong ito, nawa ang mga pangyayaring ito ay maging panibagong dahilan para po sa aming paglalapit sa inyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Parang kung naalala mo, Brad Jeff, nung panahon ng pandemya, naalala mo yun? Yung silver lining doon, ano? Nung pandemic na antagal, nagkaroon ng pagkakataon yung mga pamilya na magsama-sama sa bahay. True. Hindi ba? Nagkaroon ng chance para to be together kasi nga hindi ka nakakaalis ng bahay. Oo, bawal lumabas eh. Right? Tama. Oo, mga pagkakataon po na nagkakaroon din ng silver lining, ika nga. Correct. Panahon para magmuni-muni. Yun, sa mga panahong ito nangyayari po na gulo na lahat tayo ay apektado. Okay. Brad, Brad, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Oo nga, bilis. Oo nga, ang bilis konti na lang, then magpa-Friday na. Oo, at malapit na ang birthday ni Tonton Gutierrez. Yes. Nag-birthday din pala si Ma'am Glidel. Neto lang. Ah? Oo, parang nung 2 days ago. Nakita ko binabati siya nung kanyang mga kaibigan. Next week po, birthday ni Papa Cesar. Yes, March 16. At birthday din po naman ni Jay Mendoza. Oy, nako si March 17. Yung pagkagandang lalaking daddy ni Jose Gael at saka ni Joaquin. Ni Joaquin. Damputin na yan. Manang-mana. Oo. Sa tatay ba o sa lolo? At pagkatapos, birthday din ni Fina Chua. Yan, dami Ayan, ni ng birthday na. Unti Ruby. Huwag mong kalimutan si tita, si Si Ninang Ninang Tina Monson Oo. Palma. Ni Shara Zambrano. Kailan si Shara? Ni Egay Lizardo. Yan, dami. Kailan si March Shara? 29. Yan, March Si Shara, 29 March din. 29. Wow. Dami, Oo. Sino pang may birthday ng March 29? March 29, isipin natin kung sino pa may birthday. Si Tatay Diggs, gusto mong batiin? Ah. Si Tatay, kasi... March 28 siya. March 28. Ngayon daw ang first anniversary ng pagkakadala. Oo. Second na. Tama ba? Ano ba? Tama, no? Second or first? First anniversary. Oo. Pupunta ka ba sa Villamor? Ngayon? Doon Ba? daw ang kanilang pagtitipon-tipon. Ngayon? Oo. Hindi. Kasi baka madala din ako sa dahig pag sumama ako doon. Oo. Hindi ako Anyway. pupunta. Sige. So, Brad Jeff, salamat na marami sa iyo, ha? Maraming salamat, Ted. Alam mo, dahil may birthday. Ngayon naman, Brad Ted, yung aking kaibigan na si Jay Clavio, asawa ni Chino Clavio. Happy birthday today. Yeah. Alright. Happy birthday, Sige, Brad Ted. Chino. Okay. And then... Mamaalam lang ako. Ako ay meron mamaalam pang ka na? gagawin. You're going to a better place now? Siguro Panandalian lang, maglalakad panandalian ka lang. lang ba ngayon o gagamit ka ng sasakyan kasi mahal ang krudo, Pastor?
Yes. Paalam na ako at ako'y may lalakarin. Literal, maglalakad lang at O malang sige, gasolina. very good for Sige. exercise. Salamat, Ito Brad. po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.